So, atin po itayo ang hymn number 73. Holy, 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 Lord God Almighty, early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God over all, who rules eternity. Holy, 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 angels adore thee, casting down their bright crowns around the mercy seat. Thousands and 10,000s worship Lord before thee. Which and I and evermore shall be. Holy, 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 Lord, darkness hiding, though the eye of men thy great glory may not see. Only thou art holy, there's none beside thee, perfect in form, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy thou, holy, merciful and mighty, God over all, who rules eternity. Dalay din niya Diyos, makasalamat sa bagon, nagatalipay kami. Salamat diya sa nila, sa inyong paggamay sa salamat nga kami bukaw, ikan pa aming mga daanan, nga ano na kami nabasa ng mga mga salamat po sa tulogang laging kinabuhi na inyong masasal sa salamat. Salamat usab sa inyong pagbiya, pag-atiman sa ilang pagpanaw ni Brother Abner, sa Inday Obi, sa inaot o Diyos na ikaw, magpapatalingon ka naman yung tatlo sa mga pag-ampo. At na kami dagang po, Diyos, na kami atagan sa kaalam ng langit ng aring dalat ng makapasagod. Masabdan ang tanama ang mga butang, maghatag na magdugan sa lipunan, alam mo na ito bugtos ka namo sa pag panalangin, lagot ka na namo ang mga kaibigan sa espiritu, sa inyo, mga mahal naman sa kinabuhi, nagkakasibulaan sa mga luta, naot na ng komunikasyon sa pagbutos. Panalangin o sa langit ng po. Amo, kung hindi na pangay, sa mga mga kaibigan, Amen. Kaya awit pa ng isang awit na pangsabat, ano? Yan. Ay, salamat. Ayan na. Yung number 360. 3,
Wait lang. Mali. Three nine four. 394. Lingkod na day. Lingkod. Far from home, dear, we Sabbath morning. All living fields and round the distant sea, swell songs of praise Him, harmony resounding, as all creation turns her heart to Thee. Thou man alone, God of Thy great creation, wills now to love Thee for Thy love and power. Yet still a remnant, happy and remember Thy holy law in its Sabbath hour. God of the Sabbath, Savior and Creator, come on the throbbings of His troubled breast. Speak to our hearts the peace of Thy commandments. Let all we suffer Eden's hallowed rest. Strong in Thy might and quiet in Thy meekness, may Thy image there from day to day. Then will we enter holy gates eternal and sing redemption song each Sabbath day. Okay, at isunod na po ang sermon ni Brother Abner. Mayroon ka lamang pong 30 minutes, Brother Abner. Budgetin natin time. Okay, sige. Dito kayo lumhod. Dito tayo, no? Luluhuran. Pag mamaya, ulit na. Yung ating extension bro, baka biglang maglobat. Happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath dyan sa live. Ay, nako. Mahirap talaga maging mahirap. No? Buti yung mga kapatid nating mayayaman, walang problema. Yung pinag-uusapan, yung binabanggit ko, yung material things. Pera, magagandang mga ari-arian, mga kagamitan. At ang buhay ng isang mahirap, duktong-duktong lang. Kumbaga, tawid gutom lang. Kung ano lang yung meron na ibinigay ng Diyos, gagamitin. Bukas, isip na naman. Kung Kaya nga, meron. sabi ni Chris, give us this day our daily. Yun. Kaya for this day lang. Kaya nga nag-request ako, but di ba pwedeng for 1 month o for 1 year? Sigurista ka. Oh. Di ba? Sabi sa Biblia, don't problem your tomorrow. Sabi, ayaw ka ba laki ang utuma? Alalahanin ng bukas. At minsan madali nating banggitin pagka yung sa salita lang mga tsuri. Pero pag actual na, hirap na. Worried na, andyan na, no? Tapos ang masaklap nito, ang iglesia itinulad din kay Lazaro. No, mahirap umaasa lang sa mumo. Kaya ako, yung galaw ko sa iglesia, kung ano lang ang pinagkaloob ko, anong meron diyan, yun lang yun. Wala eh. Kahit anong gawin. Alam niyo mga kapatid, naging katwiran ko yung masunurin naman yung mga kasama ko. Tapat naman. Pinagpalit yung buhay sa sanlibutan, mga pangarap nila sa lupang ito para makasunod sa mga pamantayan, sa mga kalooban ng Diyos. Ba't hindi mo naman kami bigyan ng pera para magamit sa pangangaral? Hindi kami ganito na araw-araw na lang kami nag-aalala. Hanggang sa
ayun, unti-unti pinaunawa yung Lazaro. Noon, hindi ko pa matanggap eh. Sabi ko, wala bang exemption na hindi naman kami mahirapan ng ganito? Eh, wala eh. Hindi talaga eh. At kung payayamanin, yung pagsubok sa pagiging mahirap, hindi natin mararanasan. Iisa pala yun na dapat talaga nating daanan. Hindi pwedeng hindi. Kaya lagi kong sinasabi doon sa mga gustong yumaman, umalis kayo sa PAM nung nasa PAM pa tayo, wala pang hiwalayan. Kasi sa pamantayan pa lang kapag sinunod mo, hindi ka talaga yayaman. Kasi ang pagyaman, may batas din yan na dapat sundin. Nag-seminar ako ng yung mga networking na yan, nile-lecture diyan paano yumaman. Ang sinisigaw diyan, payaman. Payaman. Hindi palangit. Kaya lahat ng mga pag-aaral tungkol sa pagpapayaman, diyan mo maririnig kung paano. Isa pala sa pagpapayaman, kahit araw, ay kahit gabi, gawin mong araw. Kaya sigaw dyan sa good morning, kahit gabi na. Kahit gabi na. Good morning. Para nagagano na sa paghanap ng pera. Ano ba? So, ibig sabihin, hindi rin madali para yumaman. Meron ding mga dapat kang gawin para yumaman sa sanlibutan. At isa nga din yung Sabat. Ako lang sa trabaho ko, nagigipit ako pang boundary ko. Pero kung maggabiyahe pa rin ako ng Sabat, kahit papano maiibsan ako. Yung hirap para maabot ko yung boundary ko, kahit papano makakatulong. Pero anong pipiliin ko? Magtrabaho ko ng araw ng Sabado o tumigil ako dahil yun ang inutos ng Diyos? Kaligtasan ko o sasakyan ko? Kaya nga, sabi ko, kapag hindi na talaga kaya at lahat ng paraan ginawa ko na, gigibab ko na to. Ibig sabihin, hindi ito kalooban. Pero hindi ako titigil na magamit ko ang sasakyan na ito sa gawain sa iglesia. At praise God, kasi kahit papano, nagagamit naman kahit mahirap talaga. No? Kaya ang ginagawa ko na lang, binabawi ko na lang, linggo, coding, bumabiyahe ako. Ang haba ng oras ng biyahe ko, gigising na ako ng alas 4 na madaling araw, 4:30, worship, prepare ng sarili. Every other day na nga lang ako naliligo eh. Kasi hindi na ako umuwi sa bahay araw-araw dahil pag umuwi ka at sinadya mo, gasto sa gasolina yan. Kung wala kang pasahero, abono ka na naman. Kaya minsan, brother, doon ako natutulog sa mga gasolinahan kung saan ako abuti ng antok. At pag nakatulog na ako, alas 4, gising, hilamos, toothbrush, palit ng damit, worship, alas 6, kailangan pipick up na ako kasi alas 6, incentives yan. Hanggang alas 8 yung incentives. So, titigil ako 9, 10, or 11. Depende sa situation kung saan ako makakahanap ng gasolinahan na matutulugan. At yun ang araw-araw. Imagine yung mga kapatid, tuwing pupunta ako dito, ang gasolina ko 1.5 balikan. Ang boundary kong inaabonuhan kasi may boundary ang Sabado, coding lang wala 1.3. May boundary yan. 2.5 agad. Tapos yung ibibigay pa sa Mga anak ko. Araw-araw, kailangan at least 500. May pangkain sila. Pero hindi na yun marangya. Yung 500 araw-araw sa may 4 kang anak. Inanak mo naman yung iba. Yung isa, hindi ko talaga inanak. Kaso lang, syempre, kumbaga, ang atin, umasa na yun sa'yo eh. Naging tatay ka na nun for the longest time. Na, mga stepchildren ko sila. Hindi, yung pagbibigay. Charity na lang. Hindi ko na iniisip na pamilya. Iniisip ko na lang na charity work ko. Kahit mahirap, may charity ako. Kasi gano'n ang panginabang sa kanila. Yung nanay nila, hindi ko naman kahit paglaban ng damit ko, wala namang nagagawa. Charity na lang. So, kahit mahirap tayo, gagawa tayo ng charity. Siyempre, kapag sinarity ko sila, yung anak ko sa laman, kahit pa paano, makikinabang din sa kanila. Kasi yun ang nag-aalaga eh. Minsan, dinala na sa akin yon yung anak ko nung nagkahiwalay kami. Ang hirap pala. May anak ka, ikaw pa maghahanap buhay. Paano mo maalagaan yung anak mo kung maghahanap buhay ka? So, kuha ka mag-alaga. Nakuha ko yung pamangking ko, hindi naman pwedeng libre. Pakakainin mo yung nag-aalaga, pakainin mo yung bata, bibigyan mo rin kahit pa paano. Sweldohan mo. Mas mahirap. Kaya nung kinuha, binalikan niya, binigay ko na. Sige, hindi na ako nagdalawang isip. Bibigyan ko na lang kayo ng 500 araw-araw.
Parang bayad ko na lang dyan sa pag-aalaga sa anak ko. So, yun. Kaya, damay-damay na, pati yung anak niya sa una. Biyuda kasi yun, yung panghuli kong napangasawa. So, yan ang buhay ng inyong lingkod na nagsisikap na makagawa pa rin sa gawain. Kahit mahirap, kahit papaano gusto kong makagawa. Gusto kong tumugon sa panawagan ng isang prodigal son na pinakain ng pinatabang buya. At unti-unti nga, dahil sa pagtugon ko sa panawagan na ito, ibinigay sa akin ng Diyos yung tunay na pagkaunawa kung ano ang tunay na misyon ng isang prodigal son at ano ang mga pinatabang buya na ipapakain sa prodigal son sa mahabang panahon na pagbabalik ko. Pero alam niyo mga kapatid, yung proseso sa pagbabalik hindi rin madali. Lalo na sa isang katulad ko na prodigal son. Siguro hindi ko na isa-isahin yung prodigal son, kung anong mga karanasan yan. No, sometimes bumabalik sa isip mo, bakit ako nagpapakahirap sa ganitong klase ng pamumuhay? Ang sarap naman ng buhay mo kapag dito ka sa prodigal son, lahat ng bisyo, lahat ng mga happening sa sa buhay ng tao ginagawa. At binibigay talaga. Yung gusto ng laman mo, binibigay. Kaso nagbibigay ng Diyos, siyempre. Mga bisyo yun eh. Siyempre si Satanas. Kumbaga, bakit ngayon, kung ako naglilingkod sa Diyos, parang lalo akong hirap. Samantalang noon, inom-inom lang. Pag nalasing, tulog, ilang araw kang papahinga kasi may hangover. Pero nabuhay naman. Puro kantahan sa video okay, bakit ganoon? Tapos ngayon, nakita natin yung Lazaro, sumisimbolo pala sa iglesia. Kaya kung anong buhay ng isang mahirap, yun ang magiging buhay natin. Pero ako lang, kahit mahirap, kung ano lang yung kaya kong maibigay sa gawain ng Diyos, yun ang gagawin ko. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakita ko ang mga katuparan ng hula. At nandito na tayo sa dulo. Huling bahagi na ito ng labanan. Huling bahagi na ito ng paghiwalay sa iglesia. Nung tayo ay nasa big church, ang prophecy na paulit-ulit nating pinakikinggan o napapakinggan at pinapangaral ay ang wheat and tares. Tama po. Sino sa mga reformador ang hindi nakakaalam ng wheat and tares? Diyan sa live. Siguro wala, no? Pero na lang siguro yung mga reformador na sa pamantayan lang. Pero ang alam ko, noon kahit yung mga kapatid nating reformador na sa pamantayan lang, dala-dala rin yung wheat and tares. Alam din nila yung wheat and tares. Pero sila, ang iba, wala ng wheat and tares, hindi nila kayang Ilapat. ilatag. Mm-hmm. Pero ang kanilang pagtiwala sa wheat and tares, mangangarap pa rin sila sa labas. Mm-hmm. Kumbaga, yung buong pag-aaral hindi na kompleto, pero naniniwala pa rin sila na yung paghiwalay mula sa organization ay katuparan ng prophecy ng wheat and tares. Di ba? Kaya hindi mahirap ipangaral ang wheat and tares. Okay, so mga kapatid, maiksi lang ang oras ko kaya dire-diretso na tayo. Okay, diretso na tayo. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang sequence kung paano natin makikilala ang bayan ng Diyos. Nais ko pa lang munang tanongin ang bawat isa. Sa inyo pong mga sariling pagkaunawa, sariling pag-aaral, paano ba makukuha ng isang tao ang kaligtasan? Di ba po? Siguro, kayo sa sarili nyong understanding, sa sarili nyong kaisipan. Sige, isa-isa. Paano nyo matatamo ang kaligtasan? Pananampalataya at sa gawa. Sige po, ikaw po. So, sa ganung paraan manampalataya at gawa, ligtas ka na. Okay na po yun, kompleto na yon sa iyong pag-iisip. Pananampalataya at gawa. Ligtas na po. Ano po? Alin yun? Alin yung kulang? Kasi kailangan alam natin yan eh. Paano tayo maliligtas? Kung hindi mo pala alam, paano ka maliligtas? Paano yan? Paano ka maliligtas kung hindi mo alam paano ka maliligtas? Di ba, Brother Arnel? O, para lang yung pag-akit sa bundok. Paano ka makakit sa bundok kung di mo alam kung saan nadadaan? Panampalataya at gawa. Ikaw, paano ka maliligtas? Panampalataya at gawa.
Paniniwala sa Diyos sa Kanya. Palataya, yun. Panampalataya at gawa. Ikaw, Gagawin ko ang lahat ng kalooban ng Diyos na Pananampalataya at gawa. panampalataya at gawa. Okay. So, generic, panampalataya at gawa din. So, lahat kayo panampalataya at gawa. Doon sa gawa, puntahan natin yung gawa. Ano yung tinutukoy na gawa? Sige, yung pananampalataya, alam natin lahat yan. Yan yung mga pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Yung iba, ayaw niyan. Kasi yung iba gusto nakikita. Tayo, kaya tayo nagkakaganito dahil sa pananampalataya. Kahit hindi tayo sigurado kung ililigtas tayo ng Diyos o hindi, gumagawa tayo. Kasi nananampalataya tayo. O ano yung gawa? Sa gawa tayo. Kailangan alam mo rin yung gagawin mo. Kasi hindi mo naman gagawin, paano ka maliligtas? Sundin ang kalooban ng Diyos. Okay? So, asangayon kayong lahat. Ano ang kalooban ng Diyos? Marami. So, ang punto ko, paano ka maliligtas? Ayun ang tanong. Ano pa yung, kahit isang bagay na kalooban ng Diyos, paano tayo ililigtas? Paano ka ililigtas ng Diyos? Doon na tayo sa kalooban. Himayin natin hanggang pababa. Kasi hindi natin natutumbok eh. Puro general yun eh. Anong kalooban ng Diyos na kailangan gawin natin para iligtas tayo ng Diyos? Lahat ng gusto niya. Ayun na nga, lahat. Ang dami kasi ng lahat eh. Hindi. Yung pinakamalapit lang. 10 utos. Sabat. Okay, 10 utos, sabat. Kanino binigay ang 10 utos at sabat? Sa tao masunurin. Saan? Sa bayan ng Diyos. O masunurin na bayan ng Diyos. O pag bayan ng Diyos, masunurin talaga yan. Pag pinili ng Diyos yan. Kaso lang, pinapasok ni Satanas ang mga leaders, sabi ni Sister White. Kaya nakukurap, nagiging Babylon. Okay, malapit-lapit na. Actually, lahat naman ng tao, pinirepresentahan natin. Lahat ng tao, pinipresentahan ng Diyos. So, walang bayan ng Diyos. Pero, mayroon talaga specific Na, na bayan. yon. So, may specific na bayan ng Diyos. So, to make the story short, ang daan papunta sa kaligtasan ay sa pamamagitan ng kanyang iglesia dito sa lupa. Sa pamamagitan ng bayan ng Diyos. Pamamagitan ng pinili ng Diyos. Kaya, hindi nagkakamali si Sister White patungkol sa sinasabi niya na God's appointed agency. Ano yung God's appointed agency for the salvation of men? The church. Ang kaso, ang dami nag-aangkin, di ba? Ang dami nag-claim. Yun, doon nalilito ang mga tao. Kaya dahil sa pagod ng mga tao na, Nag-claim. lahat nag-claim. Ay, Dahil sa pagod na, ang dami nila, wag na lang. madali lang yan matupik. Kaya ang gagawin na lang nila, basta't ako, magiging mabait ako at masunurin ako sa alam kong tama, maliligtas na ako. Kahit hindi ko makita, makilala ang bayan ng Diyos. Yan yung malaking deception ngayon na ginagawa ni Satanas. Yung sabihin, masunurin ako sa lahat ng utos ng Diyos, mabait ako sa kapwa ko, ililigtas ako, kahit hindi niya matumbok kung sino talaga ang bayan ng Diyos sa panahon ngayon. Kung wala man sa Pilipinas, nasaan? Nasa ibang bansa ba? Ang dami kasi Yun na nga po, ang dami nag-aangkin. Ang problema, kailangan dumaan ka sa bayan ng Diyos para maligtas ka. So, ang first requirement dapat na inalis na ni Satanas sa isip ng mga tao, hanapin mo kung sino ang bayan ng Diyos. Kung sino ang iglesia ng Diyos sa lahat ng mga nag-aangkin na sila ang bayan ng Diyos. sabi natin, dati natin, ay sabi, hanap siya ng gusto niya. Ayun. Gusto naman, hindi ba kung dito pala dito sa ating mali pa ba itong ating ginagawa? Okay. Ayos, sabi mo nga, diretso mo akong sinabihan. Hindi, mali ba yung ating ginagawa ngayon? Sabi niya ay, kasi may kaduaan eh. Ay, gusto niyang maghanap ng higit pa doon na walang hidwaan. Oo, walang awayan. Sabi ko, wala akong nabasa sa Biblia na walang hidwaan ng iglesia. Kasi mo mga apostol, nakaway ni Kristo harap-harapan. Kasi andito pa tayo, sabi ni Sister White, the Philadelphia Church is not,
hindi siya sakdal. Pero, it's about to fall, but it does not fall. Kasi nga, habang nandito tayo sa lupa, hindi natatapos ang suliranin ng iglesia, lalo individually. Mm. Kasi nga, ang individual, kasama yun sa iglesia eh. Mm. Ngayon, ay, sabi ko sa kanya, kung makakita, kasi nang higit pa dito sa pagsunod, ay sabihin mo sa akin, tayo masama, punta tayo doon, kasama tayo doon. Eh, wala naman, hanggang ngayon, hinintay ko nga. Kaya nga. Eh, sabi niya, ay, ganito eh. Kaya sabi ko, sabi ko sa kanya, naalala ko yung tatay ko sa YouTube. Natisod ang tatay ko sa lahat. Isa lang makita niya maligtas na diyon ko napakabait. Sabi ko sa kanya, pa, yung prinsipyo ng papa ko, kung dito sa akin yan, ay talagang ganun din ako. Titingin ako sa tao. Titingin ako sa gawa ng tao. Hindi talaga rin ako maligtas. Kasi bakit? Ay, nakatingin ako doon eh. Ayun, Kaya nga. Nandiyan yung patingin ka sa sa aba ng mga kinatisuran. Ay mayroon din naman sa kabilang. Parehong magpapahamak yung natitisod at kinatitisuran. Sa kabilang nun, walang matuwid na natitisod sa salita. Yan, oo. So, dito ako sa walang matuwid na natitisod sa salita. So, meron taga-sibig ka naman. Ay, nakakatisod kayo, nakakatisod din yung salita. O sige, sabihin ko, ikaw lang hindi nakakatisod. Sige, sabihin mo sa akin lahat ng katotohanan para ako'y katulad sa iyo na hindi ka patitisuran. Ay, masaklap naman siya. Lumabag sa kalooban ng Diyos. Lalo sa reformador. Yun na ang problema doon. So, sa paghahanap nila ng bayan ng Diyos, hindi nila makita-kita, kaya yung iba, lumabag na. Okay. So, pag pinag-aralan niyo yung 7 churches, ang 7 churches, pag binasa nyo sa comment ni Sister White, yun palang 7 candlesticks. Na yung 7, yan, may ilaw yan. May ilaw. Doon pala sa sanktuaryo sa langit, si Kristo, yung nasa sanktuaryo sa langit. Kapag yung humihina yung ilaw na yan, ibig sabihin nagkakaproblema doon sa church niya. So, ang sabi doon, sa pamamagitan ng pagsubaybay ni Kristo doon sa ilawan, doon sa sanktuaryo sa langit, siya ay with constant communication with the church of God sa lupa. Dahil kasi, sa Sikaraya, Sikaraya, yung sa Sikaraya, di ba? may 2 olive trees. Saan kasi nanggaling ang mga Yung oil, yung golden oil. Kaya, kailangan sila sa mga churches. Yes. Hindi pwede, yung 2 olive trees doon represents the Old and New Testament. Yes, salita ng Diyos. Hindi pwedeng tanggalin ang old, hindi din pwedeng. Yan. Okay. Kaya sila dalawa din silang nagsusupply. So ang gusto kong ipakita rito, yung sinasabi, sige, ilagay natin 2 olive trees. 2 olive trees, old, at saka new. Okay. May pipe, sabi dyan, papunta rito. Tapos, yung golden oil, galing dito. Golden oil means Holy Spirit. So, sa Holy Spirit, marami tayong pag-aaral dyan. Sa image niyan, sa pagkakilanlan, yan ay angels at katotohanan. So, ang katotohanan, marami, pero present truth ang tinutukoy niyan. There are many precious truths contained in the Word of God, but it is the present truth. Yung meet in due season na sinasabi. Yan yung golden oil. So, yan yung sinasabi ni Sister na nagsusustain sa plane. Kaya nga, ang mga iglesia sa lupa, matapos ang Israel, dito na sa kay Kristo, nakabase lagi sa salita ng Diyos. Tapos ang nagpapaalala niyan yung mga angels. Yun yung sinasabi ni Sister Carmen. Pero ang gusto kong pakita, so ibig sabihin, kung si Kristo ang constant communication sa church, siya yung nagre-report doon sa Ama kung ano nangyayari sa church, siya rin na nagsusustain sa church ng lahat. Ang sabi pa nga doon, kapag binasa nyo, nandito lang sa isang phone ko, siya rin yung nagda-direct sa iglesia kung hindi pa ito Babylon. Kung hindi pa labag. Siya rin yung pumipili ng mga ministers. Siya rin ang nagda-direct sa mga ministers, lalo na kung hindi pa Babylon, hindi pa corrupt. Kaya nga, kapag ang bayan ng Diyos ay nasa dalisay pangkalagayan,
hindi daw to matatalo ni Hades, no? Ng Hades. Kasi dinadirect ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo at si Kristo tutusan niya yung mga anghel. So yan ang sistema. At may mga pag-aaral din tayo na ang ulo ng iglesia, sino? Si Kristo. Okay? Siya ang ulo ng iglesia. Kaya kapag nasa iglesia ka ng Diyos, ikaw ay kasama ni Kristo. Ito ang katawan. Ikaw ang katawan. Ikaw ang sanga. Ang sanga hindi nagbubuga. Sabi, pinuputol. Di ba? Malupit. Kaya kailangan, naggagawa ka sa gawain ng Diyos. Kahit paano, may bunga ka. Ako naman, hindi naman sa pagmamayabang. Kahit paano, kahit ang tingin nila sa akin masama, labag, kaya kong pangalanan yung mga nagiging bunga. Mukhang mayabang lang yung dating. Pero totoo kasi yun eh. Alangan namang hindi ko sabihin, totoo namang nangyari. Oh, pero yung pagiging matuwid na tao, sige, ikaw magsabi ka ngayon, matuwid ka, bukas, pwede ka rin bumagsak bukas eh. Di ba? Kaya nga yung mga fallen star eh. Sabi ni Sister White eh, makinang noon, tas nagdilim. Maraming humahanga sa makinang na star, pero nagdilim. So, sabi rin ni Pablo, pinapantayan ko ang sarili ko araw-araw, baka sa pangangaral ko sa iba, ako naman ay mawaglit. Kasi alam niya, hindi siya ligtas sa pwedeng pagkakamali. May kahinaan din. No? Kaya importante sa lahat, tinugunan mo kung ano yung gawain na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa madaling salita, yung sinasabi nating dapat lagi tayong lumalakad kasama si Kristo, dapat naandun tayo sa iglesia. Kaya pala sinabi ni Sister White, the church is God's appointed agency for the salvation of men. Kasi kapag nasa iglesia ka ng Diyos, lumalakad ka sa lupang ito kasama ni Kristo. Sige. Doon sa post ni Simeon Baragit, nabasa ng lahat. Sabi nung nasa isang kapasyanan doon, dati natin kasama, ay yung sabi doon sa post na kung wala kang sa iglesia, wala kang kaligtasan. Kaya nag-invite siya na pumunta ka sa iglesia para mayroon kang kaligtasan. Ay, ang comment siya, ay ganyan naman ang prinsipyo din ni Abner. Tama naman. Kaya sabi ko, hindi ko na lang siya sinakyan ng mahaba. Sabi ko ay, yan naman talaga ang totoo kasi may batayan. Eh, ang batayan yan, ay wala kung basahin mo ngayon, pero ano ko na banggitin. Sabi kasi ni Sister White, sa early writing, ang bawat pulutong may na-adventista, may kakaunting katotohanan. Subalit ibinigay ng Diyos ang kanyang buong katotohanan Kanyang sa bayan. kanyang bayan, Yan. sa kanyang iglesia. Yan. Ngayon, sino yung iglesia na yon? Yan. Ay sabi ko nga noon pa, maghanap kayo ng grupo na nagtuturo ng kasalukuyang katotohanan. Kasi doon daw ibinuhos ng Diyos ang lahat. Ang lahat eh. Ay di, ganun. Ay inangkin natin na tayo yung magkasama pa tayo ng PAM. Yung problema, nung nangyari na napansin natin, wala nung nagbasbas siya, Bumasa na. binigay yung mga bagong kasunod na So, sa madaling salita, kung nalilito tayo dahil ang akala natin noon ang PAM ang bayan ng Diyos, tapos nagkaroon ng ganung pangyayari, katulad nung sinasabi natin Lenny, nagbasbas ng mga lunya, nagbago ang pamantayan sa pagkain, at pinasok nga yung aral na nakuha galing sa iba, at sabi siya yung tumutupad doon. So, marami yan, na nagpapatunay na ang PAM na dating pinagkatiwalaan ng mga katotohanan, dalisay, kumpleto, ay nagbago. Lumihis ng daan. So, doon sa problema na yun, dapat masagot mo yun sa sarili mo. Di ba? Kasi kung nagdududa ka na sa PAM, na ito pa yung bayan ng Diyos, na noon inangkin mo na ito ang bayan ng Diyos, tapos ngayon nangyayari yan, eh dapat patunayan mo kung bakit nangyari ito. Alamin mo, saliksikin mo, hindi yung nakanganga ka lang, iwangwang ka lang. Okay, Abner, may punto na gusto ko makita. Sige. Si Eli pinili ng Diyos as a priest sa kanyang bahay. Pero bakit dumating ang takdang panahon, hindi na siya kinausap ng Diyos? Yes. Napakasaklap nun eh. Ano bang kasalanan ni Eli na iniwan siya ng Diyos, hindi na siya pinili, hindi na siya kinausap? Tsaka, papansinin mo, bakit? Pabaya siya sa kanyang anak.
Bakit sinabi yan sa New Testament, sa Old Testament, sinabi sa kay Sister White, Paano ba aral? para aral sa atin, di ba? Hindi yan walang sense. Oo. Oo. So, ibig sabihin, kahit gano'n man kataas ang pagkakatawag sa iyo, ginawa kang nangunguna sa iglesia, kapag ikaw ay hindi na sumunod, bagsak ka talaga. Ibabagsak ka ng Diyos. Okay? So alam natin, given yon. So, nandito na tayo sa problema na nakita natin. Una, ang hindi mo nakita sa PAM, ang prophecy sa PAM ay wheat and chaff na. Ito na, papunta na tayo. Mula sa wheat and tares, so, ito ay nanggaling sa 11th hour worker, ano? Mula sa 11th hour worker, first, second, third, fourth, fifth. Okay? Dito nag-start sa fourth worker yung wheat and tares, ano? So, naging applicable yan. Pumasok na dyan yung PAM. Sa Pilipinas, hindi na tayo pupunta sa ibang bansa. Kasi mayroon din doon. Oo, kasi bahala na ang Diyos doon. Para sa 144,000 doon. Kasi alaman yung Dito lang tayo sa Pilipinas na alam natin. So, tinrabaho ng home churches. Umpisa. Ang wheat and tares, pinangaral. Ano-ano yung mga wheat and tares? Na pangangaral. Babylon. Di ba? Revelation 18. Oh, yung shaking, pagtaas ng pamantayan, di ba? Oh, reformation, yung shaking, reformation. Okay, so ang dami yan. Di ba? Kasama diyan sa reformation yung health reform. O ano pang natatandaan yung mga mensahe natin? Oo, Sabbath reform. Oh, hindi ko na isusulat lahat. Ang daming ng mga reform na yan. Reform, etc. Okay. Ano pa? Revelation 17. Okay. Come out of her. Dito na rin yan. Sa wheat and tares. Diba? O, image of the beast. Oo, ang dami. Image of the beast. Image. Come out. Revelation 17 to, ano pa? O, sa umpisa muna tayo, nung nangyari 1994. Di ba yan? Revelation 18, with interest, image of the beast, come out of her. Yung sealing, Revelation 7. Sealing. Loud cry. Kaya nga may anak kayo na ang pangalan nyo, Elsie. Kasi loud cry pala. So, may mga tao ngayon na dati natin kasama na pinabubulaanan na ito. No? Nasabi nila, yung mga nangyari nito noong 1994, bigyan natin ng taon, ay hindi daw sa Diyos. Sabi ng mga dati natin kasama noon. May ilang nagsasabi, ano? Kaya yung nangyaring loud cry daw noon, ay peke. Marami, mga dati natin kasamang reform ang nagsasabi niyan. pinangaral pa yan. No? Oo, matatapang silang nangaral niyan. No, pero ilan na lang tayo ngayon na nagpapatuloy sa nangahawak niyan. Kaya nga yung iba, nagbalik na sa big church kasi peke daw yung reformation na nangyari noon. Oh, marami yan, marami sila yan, no? Samantalang ang reformation na nangyari ay worldwide. Worldwide, o 4 to 5 million. 4 Oo. to 5 million. Ang tumugon sa panawagan ng reformation. Tapos sasabihin mo, hindi ito sa Diyos. Mostly ang mga lumabas, businessman. Hindi lang kasi ngayon ang nangyari ang reformation. Mula pa sa Jerusalem, si Cristo ang pinakauna-unang reformador. Oo nga. Pero siyempre, may mga time prophecy. Kaya mahalaga yung time prophecy. Tayo, nagsunod na lang tayo sa ano. Yes, oo. Kaya ang prinsipyo ng reformation, panahon pa ni Kristo, kasi kung maglalapat tayo sa 11th hour worker, no? Simula sa Israel hanggang kay Kristo ang maximum, tapos nagpatuloy ang reformation sa Protestant, sa Catholic, sa Seventh-day Adventist, ano? Hanggang nakarating sa atin. Okay, so yung reformation na prinsipyo matagal na. Pero may mga time prophecy na magbibigay ng specific na gawain sa bawat panahon. Oh, yes, at yan ay hindi natin invento. May sinusundan tayo. Kaya nga, ang gusto kong ipakita mga kapatid, sa mga pangangaral na yan noon, noong 1994, natupad yung wheat and tares. Naghiwalay ang trigo sa pansirang damo. Ano ang kasunod na alam natin na prophecy after ng wheat and tares? Wheat and chaff. Alam na alam natin yan, di ba?
wheat and chaff. Ngayon, itong wheat and chaff, nag-start ng 1994. Ito, natapos ito ng patuloy 2003, isang ayon sa Time Prophecy, ano? Okay. So, 1994 din nag-start ito, wheat and chaff. At ang sabi, sa proseso na nangyayari ang wheat and chaff, mula 2003, may isang propesiya na nagsasabi, may mga babalik na mga prodigal son. Isa yan sa prophecy. Pero, maraming prophecy ang ipinakita, to be specific tayo sa PAM. Kasi ang home churches, as a whole, nasira yan eh. Diba? Nagkawatak-watak din. At ang nanatili sa kautosan at sa patuto, sa prophecy at saka sa law, ay PAM. At kilalang kilala ang PAM noon sa may pinakamataas na pamantayan. Ultimong isda, papatunay na. Sa lahat. Kaya nakakagulat, nung binago yung pamantayan, ngayon, mas mababa na sa pinakamababang reformador. Tinatawanan sila ngayon ng mga dating tinatawanan natin. Sabi ng nabigyan ko na. Kapit-bahay Alamang ko doon. ako, na ang tagal nyo ng taas ng pamantayan, hindi pwede na. Kaya nga, di ba? Eh, mula sa mataas na kalagayan ng PAM, bagsak, bulusok. Di ba? Eh, ganun talaga, kapag ang isang church hindi na ginabayan ng Diyos, bagsak talaga, mabilis ang lagapak niyan. Nakasulat yan. Ang taas ng tingin daw nila. Ay ngayon, bakit pumantay kayo sa amin? So, hindi na natin hihimayin. Ang gusto ko lang ipakita dito, maraming propesiya ang lumabas. At ang may contribution dito, magbabanggit na ako ng pangalan, sa mga pinagpaunawaan ng Diyos sa mga propesiyang ito, ay si Brother Rani. Kaya nga kanina, si Ate Lenly. Kaya nga kanina, nababanggit ni Ate Lenly kanina, bakit after na ipinaunawa ang 6,000 years, hindi na si Senior Mandaragit ang pinaunawaan ng mga sumunod na mga Mula nung nagbasbas siya. mula nung nagbasbas siya. Hindi na siya laging binibigyan. Yan. O siya ang nakaka-observe kasi siya naman ang matagal na kasama ni Ibong Mandaragit. Bahay, kasama Kapitbahay, simula nang ano si Sister Lenny sa kanyang prinsipyo na susunod sa Diyos ng Reformation, iniwan niya ang kanyang hanap buhay, ang pagtira sa syudad, at sumunod kung nasaan man yung kanyang paniniwala. elder of the church. Kasama si Brother Arnel kasi asawa ka. Maging matagal kayong tagapagtanggol ni Senior Mandaragit. Ako ang matusan tungkol sa paggagawa ng mga babasahin. Oo, lahat-lahat. No? Kaya yung mga files na old files po dyan, nakaano yan. Ah, Kasi nung simula pang sinabihan kami na itigil mo na yung mensahe yung tungkol sa Bishop Tabernacle na na ginamay ni Pang Christian na maling naman na propesya. Hindi na sisabay. Marami. Maraming Yung time prophecy. palpak pala ha. Hinanap ko yung palpak. Time prophecy ang pinagigilan Sa niya. files ko. So sa madaling salita, ang gusto kong ipakita dito, si Ate Randy ang may karapatan at si Brother Rani na magsabi kung ano talaga ang tunay na buhay ni Senior Mandaragit dahil kapitbahay yan for almost 30 years at kung ano ang sabihin ni Senior Mandaragit, sunod sila. Dahil nga sa pag-asa na siya ang elder of the church, isa siya sa men of experience, siya ang nangunguna sa iglesia, kaya nirerespeto, ginagalang at sinusunod siya. Kaya kung sino man ang may karapatan na magkwento sa buhay ni Senior Mandaragit, walang iba kundi si Ate Lenly, si Brother Rani. Kasi iba naman nasa Mindanao yan eh. 'Di ba? Etong mga to, sila yung hindi kamag-anak na kasama ni Senior Mandaragit. Ano? Kaya kumbaga sa hukuman, sila yung mayroong Accurate. capable, may isang term na ginamit sa hukuman na Capable. sila yung pwedeng maging witness sa buhay ni Senior Mandaragit. So sa madaling salita, sa pangunguna ni Brother Ranin at ng mga ilan nating mga kapatid na pinagpaunawaan ng iba't ibang parabolic prophecy since 1994. Ano-ano to? Yung lost and found, isa yan. Ano-ano yung lost and found? Nandiyan yung lost coin, lost sheep, the prodigal son. Apat yun? Tatlo lang ba yun? Lost sheep, lost coin. Yun na, tatlo. Lost sheep, lost coin, prodigal son, parang mayroon pang isa. Yun lang yata, yung tatlo, no?
At isa doon, yung prodigal son. At nung bumalik ako, narinig ko yung mensahe na yan. Hindi ko naman yung kasalanan, ano? Kasi galing yun sa galing yun sa iglesia. Since 2003, may dadalik na mga prodigal son. Okay, so yan, Tambura bro. Gusto ko lang makita niya ang prophecy. Ngayon, nung ako ay bumalik na, sabi ko, Diyos ko, gusto ko maging kamanggagawa mo. Ano ang ipapagawa mo sa akin? Aba, naghihintay ako ng tinig, nakausapin ako ng Diyos. Hanggang ngayon, wala ako naririnig. Yun pala, na bulay-bulay ko, magsasalita pala ang Diyos sa mga anak niya sa kanyang iglesia sa pamagitan ng Biblia. Kasi salita nga ito ng Diyos eh. Niwala ka, Sister Carmen? Kung noon, nung wala pa ang Biblia, ang mga lingkod ng Diyos, direct, Abraham, itong gagawin mo ha? Kasi wala pang sulat. Ngayon, may sulat na, so malalaman mo kung ikaw ay tatawagin ng Diyos sa isang gawain sa pamamagitan ng Biblia. So narinig ko galing sa PAM na may prodigal son. Aba, kumbaga mag-a-apply ka ng trabaho, wanted, prodigal son. Diba, qualified ako dyan. Diba? Mag-submit ako ng resume. Siyempre, interviewin ka. Ikaw, may experience ka ba bilang prodigal son? Aba, pasado ako. Yun ang huling tanong, di ba? Pag nag-apply ka, may experience ka ba? Pag may experience ka, tanggap ka kagad. Lalo na maganda ang experience mo. Driving ilan na ba ng bangga mo? Tapos yung bawa, wala ka pang nabangga, hindi ka tatanggapin. sa school, di ba? Kaya may OJT. Bago makagraduate ang isang estudyante, kailangan may OJT yan. Hindi pwedeng wala. Kasi para pag nag-apply sila, nakapag-work na sila kahit maiksing panahon. So, sabi ko, qualified ako, mag-apply ako. Kaya hindi nila ako maintindihan noon. Ang tingin nila sa akin, makapal ang mukha ko. Matigas. Kasi, ang katwiran ko, ang layo ng pinanggalingan ko, antipolo pa. Tapos pagdating dito, hindi niyo ako pagsasalitain. Nag-i-invite nga kayo ng ibang tao para maging speaker niyo Pagdating sa akin, ayaw niyo akong pagsalitain. Kalaban ko pa ang lahat nun, Sister Carmen. Totoo naman nangyari yun Nagkakaisa silang lahat laban sa akin. Kaya nga mahapiyawan ko na, nung nire-report ko yung tungkol kay engineer, nasabi ko, tinanggap ang Sabat at One God, ni isa sa kanila walang nag-congratulate sa akin. Kasi ang tingin nga nila, hindi sa Diyos yun. Kasi, isa sa pundasyon ng PAM, hindi ka pwede nang mangaral sa ibang relihiyon. Kung hindi doon ka lang sa Reformador at saka sa Seventh-day Adventist. Kaya hindi ko sila masisi. Inside. Alam ko may by doctrine lang ganun. Kaya tinanggap ko na lang na ganun talaga. Ano yung sabihin na ka Satanas, ganyan-ganyan, tapos sila pala ay pumunta din doon. Yun, kasi lalawak tayo doon. May katuparan pala yun, yung sinasabi mo. Na sinabihan akong kay Satanas dahil nangaral ako sa born again, tapos sila pumunta rin, nangaral din. Ayun pala, yung pagkain ng sinuka. Katuparan yun yung isang aso. So, nabanggit mo, kaya tinuloy ko na. So, ibig sabihin, since 2003, tinawagan, isa sa prophecy, yung prodigal son. Nakita ko, share ko lang mga kapatid, kung paniniwalaan nyo o hindi, wala namang problema. Ang prodigal son ay papakainin ng pinatabang guya. Ang pinatabang guya, ayon sa ating pag-aaral, sa aking pag-aaral, guya means pagkain. Nung panahon ng Israel, Leviticus 11, pwede pang kumain ng baka. Under sila ng Leviticus 11. Ngayon na lang naman tayo health reform, vegetarian. So, isa sa pinakamasarap na pagkain ng panahon ng Israel, yung guya. Ibig sabihin ng guya, baka siya na medyo bata-bata pa. Kumbaga sa baboy, litsunin. Diba, Sister Carmen? Special. Ngayon, kung yung guya na yon, special na, pag pinataba pa yon, mas special yon. Kasi padadamihin mo yung laman. Yung ikaw ang pinatabang niya. Hindi ako yung prodigal son. Ito ang prodigal son. Ganito yan, mamaya may ang pinatabang guya means katotohanan na kinumpleto. Hindi ako ang prodigal son, hindi ako yung pinatabang guya. Kinain na lang yung pinatabang niya. Yes, kinain ko. Tingnan mo, may comparison ako ngayon.
Si Kokoy, babanggit na tayo ng pangalan. Sana nakikinig ka, Koy, brother Koy. Prodigal son din siya. Pero nung kami nag-usap, kailan nagtatanong siya ng update. Kasi magtatapos ng November 2 eh. Alam ko na kung bakit nagtatanong. Sabi ko sa kanya, kung matapos ang November 2 na walang mangyari, meron kaming reserbang langis. May 40 days and 40 nights pa kami. Dahil nung binuhay si Kristo, nung umaga, bago siya umakyat sa langit, may 40 days and 40 nights pa. Ngayon, nagsabi siya, Ate Lenny, tungkol sa pag-aaral niya ng 4 watches. Kasi morning, nabanggit ko eh. Ang morning, makikita mo sa parabolic prophecy ng 4 watches. Mark 13:35. Di ba? At Ate Lenny, ang nangyari, alam mo kung anong sagot niya sa akin? Ito Ate Lenny. Ang kanya palang pag-aaral ngayon sa 4 watches, yung 4 na pagpupuyat, even, midnight, cock crowing, at saka morning, isa lang daw ang pangyayari doon, yung cock crowing lang. Eh sabi ko, sa loob-loob ko, hindi ko naman sinabi sa kanya kasi ayoko ma-open siya. Brother Kokoy, prodigal son ka rin, kaya lang ang pinakain sa'yo, pinapayat na guya. Kompleto na nga yung 4, binawasan mo pa ng 3. O, di ba? Pareho tayong prodigal son. Ang problema sa'yo, pinakain sa'yo, pinapayat. Pinapayat na guya, hindi pinataba. Kasi meron na nga tayong kahulugan sa even. Payat na, bitin pa. Oo, may kahulugan tayo sa midnight, may kahulugan tayo sa cock crowing, may kahulugan tayo sa morning. Tapos sabi mo, yung 4 na yan, ang katuparan lang, yung cock crowing, yung close of probation lang. Ano ba naman yan, brother Kokoy? Ay, tama lang. Kaso, prodigal sang ka, kaso pinakain sa'yo, pinapayat sa naguya. Ang ko naman, ang pinakain sa akin, nung pinresent natin lang yung 4 watches, yung morning, nakuha yun, si Kristo ay binuhay nung morning. O, isa-isahin natin, yung even, yung hapon, namatay si Kristo alas 3 ng hapon, yun yung katuparan. Ang nagpuyat doon, yung mga alagad. Yung midnight, yung paghihintay ng Advent movement hanggang midnight, 12 midnight, at ang mga nagpuyat doon, yung Advent movement. Yung mga alipin na nagpuyat. Kasi magpuyat kayo eh. Baka dumating yung Panginoon ng bahay ng hapon. Okay. So sa 6,000 years naman, yung cock crowing, ang nagpuyat doon, ang PAM. Dito sa Pilipinas. Okay. At itong 21 days, yung morning, na 21 days naman ang prophecy natin, ang katuparan naman nun, yung pagbuhay kay Kristo ng morning. At yun din ang simbolo ng pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa 144,000. Hindi pa na to. Oo. Ngayon, nung nagpatuloy yung pag-aaral yun, dumating yung panahon na binahagi ko bago dumating itong takdang araw na ito. At bago, siguro mga 6 months ago, ipinakita ko na sa iglesia yung about sa 40 days and 40 nights. Nung binigyan si Kristo, nung binuhay si Kristo na maguli, may 40 days and 40 nights pa bago umakyat sa langit. Hindi ko sinasabing magduda tayo ngayon, pero ang sinasabi ko, merong reserbang langis ang 5 matatalinong birhen. Kapag binalikan niyo yung 10 virgins, ano ang reason bakit naging wise yung 5? Dahil meron silang reserbang langis. Ano ang langis sumisimbolo? Holy Spirit. O sabihin natin present truth. Bago dumating, siyempre, alam mo, may langis ka dyan, reserba. Bago maubos itong langis mo sa ilawan, alam mo may reserbang langis ka. Kaya, kung ano man ang mangyayari ngayon hanggang November 3, patuloy. Kasi meron pa kaming 40 days and 40 nights. At nakikita ko at Carmen, sa mga nangyayari sa paligid, ang lahat dito sa Pilipinas, lahat halos ng local government, may nakita ako doon na electronic billboard nila. Handa ka na ba sa the big one? Lahat nagbibigay ng babala about sa big one. At alam nyo mga kapatid, yung ring of fire na sinasabi, gagalaw daw. At yan, buong mundo ang ring of fire pag nakita mo. Amerika, Australia, kasama sila. Buong mundo, sakop. At ang sabi ng mga mag-aaral ng mga pagsabog ng mga bulkan, mga lupa na ganyan, talaga daw mangyayari yan. Every 500 years o 300 years. Kaso lang, Naalala ko, sabi ng mga scientists ng 2022, mas ang libutan daw ay hindi na magtagal.
3 to 5 years na lang. Ang pinaka-peak nila, ngayong hanggang 2026 lang. Pinakatulo ng kanila. Kasi nakita nila ang ano nila. Sila. Mundo. Pinag-aralan naman nila yung mga event na nangyari. Plus pa, sa salita ng Diyos. hindi dahil doon. Sa mga nakikitang pangyayari ng climate change. Sumabay naman sa pag-aaral. Plus pa, yung mga pestilence, famine, yung mga calamities, at yung digmaan. Dito ako nung dumating ako sa PAM, ang pag-aaral na sa huli, Ezekiel 9. Magkakaroon ng patayan sa big church. Hindi ko yan nilabanan. Kasi lahat ng future, hindi mo pwedeng labanan yan. Ang pagdilim sa katanghaliang tapat, no? Kay Ate Lenly. At ako, ang pag-aaral ko, yung nuclear war. Na possible na ito ang gagamitin na medium, ipapahintulot ito ng Diyos para matupad yung destruction of the world. Banggitin ko pala, si J-Port, minsan nagkwento sa akin, na sa pagbabasa-basa niya, ang NASA daw, ewan ko kung Mars o sa isang mundo, isang planet, na meron daw nakita sila doon na composition ng nuclear elements. Mars. Tapos, maaari, sabi ng NASA, yun din daw ang naging medium para sirain yung mundo na yon. So, yan ay mga information lamang. At yung nuclear war, kaya kong ilatag yan. Kaya kong i-present yan to the law and to the testimony. No? Sa kautusan at sa patotoo. Meron tayong latag yan. Hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang iglesia na makita kung ano ang nangyayari sa paligid sa kanyang iglesia. So, Sister Carmen, ang mga pinatabang guya bilang isang prodigal son, yung aso, sa Lazaro in the Rich Man, yung murmurer sa 11th hour worker, yung 40 days and 40 nights, dito sa 4 watches, ito, Lazaro and Richmond. Ito naman, murmurer sa 11th hour worker. Ang 40 days and 40 nights naman ay dito sa 4 watches. Tapos yung kay Brother Rani, yung bago, ewan ko napakinggan mo na, yung porter, no? Yung bantay pinto, o yung watchman, ang nakita ko doon, yung tulisan, no? Tulisan. Isa yan sa pinatabang guya. Ibig sabihin ng pinatabang guya, yung mga dagdag na interpretation sa existing na prophecy na dala-dala ng PAM. O halimbawa, ang 11th hour worker, matagal na yan, since 1994. Pero napag-aralan ba kung sino yung murmurer sa 11th hour? Hindi masyado. Pinaunawa yan sa inyong lingkod at nakita ko kung sino ang tinutukoy niyan. Makikilala mo pala. Yung masamang alipin, yan, makikilala mo rin yan kung sino yan. Sige. Tapos, yung ipa, malalaman mo rin yan kung sino yan. Sige. Sige. Bahagi sa akin. Sabi niya, hindi po darating ang Panginoon. Yung nakaraang buwan, napunta sa dito, sabi niya, para pag ganyan 2024 na akong panaginip, yun ang kataparan, sabi niya. Okay. Ano bang panaginip? Doon daw lahat tayo. Okay. Andun daw lahat. Doon daw lang sa, nakita doon yan, yung part daw ng lupa, doon lang mga mandarang, bumagsak daw. Okay. Panaginip. Tayo ng lupa, tayo lang daw na natin nakakalit doon sa, ayos yun ah. Tayo. Kailan mo sa rally. Ilan lang tayo nakatayo. Tayo lang mismo ang nakatayo doon sa lupang nakatayo tayo lahat. Yung daw lupa na nilamon daw yung mga... Yan yung panaginip. Siya nagkwento. Yan naman ang sabi sa Biblia eh. Sa kanya sinasabi. Ito, may kwento niya na, hindi ako. Sa huling panahon, ibibigay ang mga katotohanan sa huling salita ng Diyos, mga panaginip, di ba ganyan. Kaya ako, sa mga panaginip, hindi ko kagad binabara. Ang kailangan lang, yung panaginip mo, nakaugnay sa Biblia, para sigurado ka. Kasi kung taliwas yan sa Biblia, baka si Satanas nagbigay panaginip. Sinasabi mo naman, connected naman sa Bible
Kasi ang PAM naman talaga, lumihis na ng daan eh. At ito, Sister Carmen, itong pinatabangguyan ng mga ito, lahat yan ang tinutukoy si Kuya Tan. Yung leader ng PAM. Yun ang malungkot. Leader ng PAM. Oh. Specific na tayo. PAM 1994. Ngayon, sino kami ngayon? Nasaan kami sa prophecy? Eh, hanggang 5 lang. Walang pang-anim. Okay? So, kung papansinin nyo, ang panawagan namin ngayon ay hindi naman na iba. 144,000 pa rin. Kasi ang gawain ng pang-5 worker ay to complete the 144,000. Yan ang gawain. Nandito lang kami, 1994 nag-start, hanggang ngayon, nandito lang kami sa huling bahagi. Judges. Pangalanan na natin para matukoy natin. Ang tawag dito, emergency worker. Mamaya, pag may time pa, didetali natin yan. So, ibig sabihin, tapos, pagdating na ni Kristo. Yung mga against sa atin, nagtawa yan. Oo. Nagtawa. Oo. Sige, okay lang, magtawa sila. Kaya, wala namang problema. Sila rin. Hindi. Sinabi nga sa akin ni Senior Mandarin, di kayo na. Oo, kami na. Kami yung emergency worker. Gaganon-ganon lang siya. Bakit kalubo? Bakit ayaw mo humarap? Harapan tayo. Para ipakita natin ang katotohanan sa pamamagitan ng propesya. Wala. Ayaw niya daw humarap. Si Elias, yun si Elias. Hindi natatakot kahit mag-isa. Ayaw ko talaga meron. Kung wala, sa palit sa'yo ang Diyos, harapin mo yung 15 doctrines na iniwan mo at Yun pa. binali mo. Yung pang sinabi ko sa kanya, ang sabi niya sa akin, nagpasubali siya. Paano kung magsisi ako? Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Sabi ko, hindi lang doon matatapos ang pagsisisi mo. Hindi lang sa pag-public apology mo, dahil sa public ka rin namang gumawa ng mga desisyon, mayroon 14 doctrines doon, nakalista kay Ate Lenny. Iisa-isahin yun sa'yo. Lalo siyang nagalit. Hoy, pero 14 lang amin, te. Ayaw ko lang kung napakinggan mo si Robert. Yung doctrines kay Robert daw, hindi na nagkura ng kuyakan niya. Mamaya ako ikakwento sa patotoo yung nangyari sa paghaharap namin ni Senior Mandaragit. No? So, kasi may silang oras, 30 minutes. Gusto ko lang ipakita sa isang buod na pamamaraan, summary, na wag tayo pong tumingin sa panlabas na anyo ng isang tao. Huwag tayong magdepende lang sa traditional na paniniwala. Kasi kung lagi tayo magdedepende sa traditional na paniniwala, baka matulad din tayo sa panahon ni Kristo na hindi nila matanggap si Kristo dahil salungat sa nakasanayan nila na paniniwala na ang Mesiyas ay darating mula sa angkan ni David. Tingli. Gagapiin niya ang mga hari o ang Romans. Kasi yun ang nakakasakop sa Israel. Ililigtas niya sa pagkaalipin ang Israel sa mga Romano. Tulad ng nangyari sa Ehipto. No? Kaso, nung sinabi ni Kristo na ako, yung nakapropesiya, kahit pa nagpakita siya ng mga himala, hindi siya matanggap. Kahit yung mga alagad niya. Diba? Basahin niyo yung kwento, nung ipinako na si Kristo sa krus, si Pedro, na pinakamayabang sa lahat, na ang sabi niya, dadaan sila sa aking bangkay. Ginawa niya nga, di ba, nung inaresto si Kristo, kumuha siya ng itak, no, tatagain niya sa leeg, nakailag, di nga ang tinamaan, Pero nung nakita niya ng pinahirapan si Kristo, at mamamatay nga, hanggang sa nakabayubay na, ay nagtatakbo na si Pedro. Wala, kahit yung 12 disciples niya. Bakit? Kasi yung paniniwala nila na ang Misaya hindi mamamatay. Kitang-kita na nila, si Kristo mamamatay. Hindi nila pininiwalaan yung sinabi ni Kristo na mamamatay ako, after 3 days, mabubuhay akong muli. Yes! Kahit ang mga alagad, hindi siya pinaniwalaan. Ganon din sa panahon natin at sa mga dumating na panahon. Yung itinakda ng Diyos na gagawa ng gawain sa huling panahon, mahirap paniwalaan. Kasi salungat doon sa mga nakasanayan nating paniniwala. Tulad ngayon, ano ang paniniwala natin? Kung sino ang gagamitin ng Diyos sa pangangaral ng katotohanan na pangkasalukuyan. Yung mahaba na ang karanasan sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos, yung hindi labag, yung nakikita nating masunurin sa panlabas na anyo, yung walang kasalanang ginawa. Sa Kanya ibibigay ang lahat ng liwanag. Walang karapatan yung mga taong makasalanan at nanggaling sa kasalanan. Parang ganon, di ba?
Yun talaga ang traditional belief natin ngayon dito sa Reformation. Mapanghusga tayo. Gusto kong baguhin natin mindset natin kasi kung ganun tayo mag-isip, kung nabubuhay tayo sa panahon ni Kristo, hindi rin natin matatanggap si Kristo na siya yung Mesiyas. Hindi ko sinasabing ako yung Mesiyas, ha? Ang sinasabi ko, ako yung isa sa tumugon sa panawagan ng isang prodigal son. Marami ang tinatawagan na maging prodigal son para pakainin ng pinatabang guya. Pero yung iba hindi naging kwalipikado dahil pinasok nila ang sarili nilang interes. Hindi sila sumunod lang kung anong gustong ipagawa ng Diyos sa kanila. Kaya kulang-kulang. O, isang example, si Brother Kokoy. Imbis na pinatabang guya ang kainin o pinakain sa kanya, pinapayat na guya. O, doon sa 4 watches, yung 3 doon, walang katuparan. Yung 4 na yun, isa lang daw ang natupad. Yung cock crowing. Nandiyan, may mga ebidensya ako sa screenshot ko. Marami kami, hindi lang ako. Marami ang tinatawagan na maging prodigal son. Pero, iilan lang ang tumugon. Dahil yung ilan, nadaya ni Senior Mandaragit. Isa pa, kung ikaw ay isang prodigal son, dapat maipakita mo sa akin kung ano yung pinatabangguyan pinakain sa'yo. Hindi pinapayat, ha? Tulad ng pinakita ni Brother Kokoy. Pinataba. Ibig sabihin ng pinataba, wala kang sinira na pundasyon ng iglesia. Kung hindi, nagdagdag ka, pinatatag mo ito. Tulad halimbawa ng 4 watches, walang sinira, nadagdagan, may 40 days and 40 nights pa kasi, nung si Kristo ay binuhay nung umaga. Kaya kung wala man mangyari ngayon hanggang November 3, may 40 days pa tayo. At baka dyan sa 40 days na yan, dyan na mangyari yung mga inaasahan natin. Lalo na kung magsusubaybay kayo sa digmaan ngayon, sa pagitan ng Russia at ng Amerika, ng NATO, nasa brink na talaga ng bitawan ng mga nuklear. Isa lang dyan ang mag-release ng nuklear. Sunod-sunod na yan. Saglit lang yan. Lusaw tayo at matutupad ang hulang pagkawasak ng sanlibutan. Mapalad tayo, mga kapatid, na nag-aaral ng hula. Huwag natin problemahin kung ano ang naging kalagay natin. Naging makasalanan tayo o nagkasala tayo o sometimes nagkakaroon pa rin tayo ng kasalanan. Kahit na matagal na tayong sumunod, yung umiiral yung human nature natin, huwag natin problemahin yun. Tingnan nyo, ha? Nung si Noah ay ginamit ng Diyos upang magbigay babala sa sanlibutan, yun bang lahat ng nakapasok sa daong at natapos yung baha ay matitino talaga? Hindi na ba sila nagkasala, Sister Carmen? Eh di ba nung paglabas nga, nilasing pa nila si Noah para magkaroon ng lahi, di ba? Pero sa iyong pagtingin, negative yon. Sa Ehipto, nung nilabas ang Israel sa Ehipto, di ba? Maraming nakasama sa paglabas para matanggal sa pagkakaalipin. Binigyan ng 10 salot ang mga Egyptian. Nung bang nakalabas na sila, nasa wilderness na sila, lahat ba yun masunurin? Hindi rin eh. Gumawa pa nga ng rebulto eh. Pero nakatakas sila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Okay? At doon din kay Noah, nakatakas yung iba ron sa pagkalunod sa tubig. Okay? Nung papasok na sa Kanaan, yun bang mga pumasok sa Kanaan, eh hindi na sila nagkasala? Ay, nagpatuloy pa rin. Diba? O ano pa? Destruction of Jerusalem. Lahat ba nang lumabas sa panawagan na kapag nakita nyo na ang mga palatandaan ng Romano na nasa Jerusalem, lumabas na kayo, ipanalangin nyo na huwag sabat. At lahat ng nasa bubong, huwag nang pumasok para kumuha ng damit, takbo na palabas. Lahat ba ng sumunod doon at nakalabas sa Jerusalem para hindi mamatay? Eh lahat ba hindi na nagkasala? Diba? Nagpatuloy pa rin yung iba, nagkaroon pa rin sila kasi may mga defect of character, di ba ho? Sa Sodom at Gomorrah, yun bang nilabas ng Diyos mula doon sa pagkakasunog sa Sodom at Gomorrah, tapat ba lahat? Kaya nga yung asawa ni Lot lumingon pa eh, naging isin. Pero nakalabas siya doon sa pagkasunog sa Sodom at Gomorrah. Ano ang point ko? Huwag niyong problemahin yung inyong araw-araw na ginagawa kung minsan kayo ay nagiging mahina. Ang problemahin nyo, kayo ba ay nasa bayan ng Diyos? Kayo ba ay nasa iglesia ng Diyos? Dahil ang tangi lang na bibigyan ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang awa ay yun lang mga tao na nasa kanyang bayan, nasa kanyang iglesia. At naniniwala ako, kahit anong sama mo,
basta't manghahawa ka sa iglesia at nakilala mo kung sino ang iglesia, ang banal na espiritu, ang mga anghel ay hindi magpapabaya para maabot mo ang kasakdalan sa harapan ng Diyos. Sandali, wag nating tingnan ang kasakdalan sa standard ng tao. Dapat makita natin ang kasakdalan ng isang tao sa standard ng Diyos. Kasi minsan humahati tayo sa kapwa sang-ayon sa standard ng tao, sa standard natin. Sige, Sister Lenny, baka makalimutan mo. Kasi natin baka kasi okay, maligtas na ako kahit nandito, pero hindi naman ako nasunod. Ayun. Ganito yan, Sister Lenny, ang ginagawa kasi ni Satanas, ang prophecy within chap. Kung talagang hindi ka susunod, tatanggalin ka ng hangin palabas sa iglesia. Yan ang prophecy. Hindi ka tatanggalin. Yung nagtanggal si si Ibong Mandaragit, kasi nga, katuparan din siya ng ipa. Siya yung mawawala. Ganito yan, Tilindi. Hanggat nananatili ka sa iglesia, ang banal na espiritu, ang mga anghel, ang magpapabanal sa iyo. Hindi ang iyong sarili. Ngayon, kung ikaw talaga ay matigas ang ulo, liliparin ka ng hangin papalayo sa iglesia. Tatangin ka kasi yan ang takbo ng prophecy. Kaya nga ang sabi doon, lahat ng hindi napabanal ng third angel, di ba? Join the rank of opposition. Talagang liliparin ka, yun ang prophecy. Hindi na kailangan. Oh, pero hanggat nanghahawak ka sa iglesia, hindi ka umaalis. Ibig sabihin nun, Ate Lendy, ang banal na espiritu nasa iyo pa rin. Nagsisikap ka. At, siyempre, alam nga naman tanungin mo siya kahit sa buong buhay, hindi mo naman nakikita yung tao na yan eh. Hindi naman kayo araw-araw magkakasama. At saka, yun na nga, minsan tumitingin tayo sa panlabas. Di ba? Yung na-inner. Sa written chap pala, ang labanan dito, yung sabi, tinsel of it, yung kabanalan sa loob, hindi yung sa panlabas na anyo. No? Doon pa ang labanan. Kaya marami tayong nakikita na panlabas na kabanalan. Pero yung loob, bulok. Kaya ang sikreto dyan, hanggat nananatili yan sa iglesia, trigo yan. Sa tamang iglesia ha, kasi ang banal na espiritu hindi magpapabaya. Hanggat nanghahawak siya sa pananampalataya sa iglesia, tutulungan siya ng Diyos na iligtas siya by the grace of God. Kaya palang sabi, ang kaligtasan ay hindi sa gawa ng tao, kundi sa gawa ng Diyos. Bakit? Kasi ang banal na espiritu ay walang pagod na magpapaalala sa isang anak ng Diyos. Hindi ka titigilan ng banal na espiritu hanggat nakakapit ka sa iglesia. Katulad ng example ko, hindi lahat ng nailigtas sa mga sakuna ay naging matuwid hanggang kanilang kamatayan matapos silang iligtas sa sakuna. Diba? Yung mga example ko. Ang tunay na kawalan na ng human nature natin kapag kasama na natin si Kristo sa langit na bayan. So, ang madaling salita, mga kapatid, ang iglesia, ang siyang tanging ahensya para sa kaligtasan ng tao. Kailangan makilala natin kung sino ito. Huwag tayong magpadala sa pandaraya ng Satanas na sinasabi na basta't mabait ako, masunurin ako. Kahit hindi na nakikilala ang bayan ng Diyos, maliligtas siya. Yan po ay pandaraya ni Satanas. Una, kailangan makita mo kung sino ang bayan ng Diyos. Saka mo gawin yung sinasabi mong mabait at masunurin. Alam mo kung bakit? May sulat Sister White, may ako babasahin. Yung palang pagiging mabait at masunurin sa maling iglesia, ay hindi rin ikaliligtas ng tao. Ang tawag doon na daya. Kaya pala nasa Biblia na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, papasok sa kanilang langit. Ang sabi nila, nagpagaling pa sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Bakit sila hindi makapasok? Nadaya sila. Kailangan makita mo, matumbok mo, sino ang bayan ng Diyos, sino ang iglesia ng Diyos, na hindi nadaya ni Satanas. Para yung pagiging masunurin mo sa kautusan, sa mga pamantayan, ay maging sang-ayon doon sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, kaya nga nadaya, pinaniwala ka sa isang aral na mali, na ito ay tama na. Pero ma-check mo yon kung ikaw talaga ay masigasig na mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi doon, the work and the design of evil ay malalaman ng mga trigo. Kapag hindi mo alam ang gawain at ang design ng gawain ng kaaway, ikaw ay isang ipa. So, yan po. So, mga kapatid, maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo sa akin. Yung mga detalye ng pag-aaral na ito,
mamaya kung may panahon pa, ibibigay natin. Ang good news lang ako para sa akin, Ate Lenny, mga kapatid, matatapos na, no, ang gawain. At ang kasunod nitong paghiwalay ng trigo at ng ipa ay yung pagsalubong natin sa ating Panginoong Hesus na matagal na natin hinihintay. Matatapos ang paghihirap, matatapos na ang lahat ng mga suliranin sa buhay na ito, at ang atin na lang ang inaasam-asam na matagal na, no? Na yung iba parang ayaw nang maniwala, na parang hindi na darating sa dami na ng kabiguan na nangyari. Pero ngayon, hindi po. Yung reserbang langis para sa 5 wise virgin ay ibinigay din sa atin, no? Para hindi tayo makaranas na ng kabiguan. Kaya wala nang kabiguan dito sa 4 watches. Kahit itong November 2 na to, November 3, hindi ito kabiguan. Ito lang ay katubayan na ang Diyos ay nagbibigay sa kanyang mga anak ng mga pag-aaral sa time prophecy. No? Sige, salamat po at happy Sabbath po. So, marami pa tayong gustong sabihin, kaya ang dami. oras natin ay napakabilis. So, atin pong awitin ang 390. 390. We love the Sabbath God and worship of thy will. Oh, may this souls sweet peace of heart and deeper faith instill. Thine angels sound for joy, creation's work to see. We to this day will raise our hearts in grateful praise to thee. Praise for thy wondrous love, that seal this sacred day. Our sign of faith may understand. We own thy sovereign sway. Oh, great Creator, be through thy redeeming grace, renew and sanctify our hearts, that we may see thy face. And with a white throne upon Mount Zion we, and joyful sing our Sabbath song throughout eternity. Tayo po natin lumuhod sa ating Panginoon. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nag-iisang Diyos na buhay. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang nag-iisang Diyos na manlalalang. Ang Diyos ng aming Panginoong Jesus, ang Diyos ng mga anghel at mga arkanghel, ang Diyos ni Elias at ang Diyos ng 144,000. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo at muli kami po ay binigyan nyo ng karapatan upang makinig ng mga pangkasalukuyang katotohanan na siyang magbibigay sa amin ng inspirasyon sa aming pagpapatuloy na pagsunod sa lahat ng inyong kalooban. Salamat sa pagsasama-samang ito na sa aming paggunita ng Feast of Tabernacle. Sa Espiritu, kami po ay nagkita-kitang magkapatid at bunga po ito ng aming pananampalataya kung bakit po kami nagsama-sama. Ito lang po ang aking pinapasalamatan, O Diyos. Malapit nang matapos ang kasaysayan ng sanlibutan. Ang mga propesiya ay natutupad na. Salamat at matatapos na rin ang paghihirap namin sa lupang ito. Ang hirap po ng buhay. Lalo na ang kahirapang ito ay magiging subukan kung kami ba ay magpapatuloy sa pagtatapat sa aming pananampalataya o kami po ay susuko na at haharapin na lang na magkaroon ng magandang buhay sa lupang ito. Pero salamat
Dahil ang inyong iglesia ay inyong iningatan na patuloy na manghawak sa dalisay na aral, sa dalisay na mga pundasyon ng mga katotohanan na siyang magpapabanal po sa amin hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon. Salamat sa mga kapatid na nandito na nagbibigay ng lakas sa inyong lingkod upang magpatuloy sa gawain na nais mong ipagawa. Tapos na po, nasabi ko na po ang gawain, nasabi ko na sa hari ng PAM ang kanya pong kasalanang nagawa. Salamat po at binigyan niyo ako ng lakas ng loob. Kayo na po ang bahala sa mga susunod na mangyayari. O Diyos, kung ano man ang mangyari ngayong November 2, November 3, katapusan ng 20 days, tulungan kami at dinggin niyo aming dalangin na aming mga kamag-anak ay inyo ring ingatan tulad namin hanggang sa matapos ang 40 days kung inyo pa itong loloobin. Kung wala naman, salamat po sa mensahe ng 40 days and 40 nights na siyang magbibigay sa amin ng inspirasyon upang magpatuloy pa rin at hindi sumuko sa mga pag-aaral ng inyong mga propesya. Salamat din, iningatan nyo kami mula sa Antipolo at nakarating kami ng payapat ligtas hanggang dito. Salamat din at ang mga kapatid ay nandito na patuloy na nanghahawak sa mga katotohanan, sa mga pananampalataya na inyong binigay sa iglesia. Hinihiling po namin na ang banal na espiritu, ang mga banal na anghel, ang patuloy na sumama sa aming kalagitnaan sa gagawin namin paggunita ng Feast of Tabernacle. Ibuhos ang mga pangkasalukuyang katotohanan na hindi pa namin nauunawaan. Upang sa ganon, lahat ng mga pagsubok na hinahanda ni Satanas upang kami sumuko sa aming pananampalataya ay aming pong malampasan. Maraming salamat din po sa isang linggong pag-iingat at mga pagpapala niyo sa amin. Maraming salamat sa dagdag na buhay na inyong ibinigay sa amin. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sapagat sa inyong kaharian, kapangyarihan at kalulhatian magpakailanman. Good morning. Good morning. Happy Sabbath. Brother Abner, ang 40 days is appointed Hula time. yan. Hindi siya length of time, kundi hindi siya frame of Ang akin lang yan, reserva lang siya ng 5 white virgin. Kasi kung wala yung reserva lang, Ako ay ano pang mangyayari? Lalo na ngayon, appointed time yan. Kapag bumalik, 40 days. Hindi siya time frame o length of time, kundi appointed day. Kasi totoo naman nung binigyan si Kristo ng buhay na walang ganang morning, 40 days pa. Bago siya makita kung balikan ang mga history, maraming bumalik po kayo mamaya. Hindi, sa doon na lang kasi yung morning, ikinapit natin sa pag